Hello, good day. This is the Maritime Aviator Vlog Journal Session 112. So this is the Furry Archivist speaking right now. So I'm just doing my regular vlog sessions. Of course, for for historical purposes and mental health check as well. So my entries that I will be speaking with here will be spoken in my local language, which is in Tagalog. For I'm using that language for security purposes, so that only a few Filipino seafarers would understand my language. Just of course for security reasons. Anyway, now that I've mentioned that, so let's begin on my vlog journal sessions. So, sa ngayon, unti-unti ko na pinapalitan yung mga yung mga gamit na o yung mga damit na ginagamit ko at pinapalitan ko na siya nung mga gamit na sabihin na nating na yung mga gamit na pinag-iwanan or mga gamit na na-recover ko do sa mga bumabang mga crew or sa mga bumababang crew. So syempre pag may mga bumababang crew, minsan iniiwan nila yung mga medyas nila, t-shirts nila, that kind of stuff. So sa ngayon wala pa ako nakakakuha na replacement para sa isang ito sa suot ko na sweater. Meron na akong sweater na ganito pero yung pambaba na sweater wala pa. So probably mag-aantay pa ako kung sinong bababa na crew or magko-crew change. So titignan ko sa basura nila kung meron sila mga ganon. Now, a lot of people may find that weird, pero there's no shame naman when it comes sa pagbabarko na hanapin mo yung mga old clothes na gamit ng mga pinaglumaan ng mga bumababang crew. Kasi, hindi na naman nila kailangan yun. Mas kailangan natin yun. And honestly, frankly, ayoko naman din gamitin yung mga binili kong gamit sa barko na to. Kasi syempre, I find tong barko na to is not even worth half nung or not even worth it na gamitin ko yung mga gamit na binili ko sa pambarko. So, yun nga, plano ko, gamitin ko na lang yung mga nare-recover ko or yung mga nakukuha ko ng mga gamit sa basura at pinag-iwanan ng crew. And at the same time, gusto ko rin i-recover yun kasi para yung mga gamit ko kung sakali may masamang mangyari sa akin na mapauwi ako or madali ang pag-uwi by any reason, either finish contract, madali ko na siya may impake at nakahanda ng i-impake. Ang gagawin ko na lang, lagay ko na lang siguro nakalagay na naman, isara ko na lang yung zipper ng bagay ko at magdamit ng airport clothes and then alis. Ganun lang kasimple. Yung the rest ng mga suot ko is iwan na. Pero sa ngayon, since hindi pa kompleto, unti-unti pa lang, yung mga ni-replace ko lang na gamit ngayon is so far yung yung t-shirt ko, yung t-shirt na panloob dito, ito, and yung short ko, iba na yung short, hindi na yung short na gray na ginagamit ko. So, yun. Still, yung itong suot ko na sweatshirt na to at syempre underwear ko is ginagamit ko pa yung dala ko na underwear. And itong sweatshirt na to is gagamitin ko pa unless hindi pa kasi kompleto ako makahanap ng replacement ngayon eh. Ang dala ko pa lang na replacement is itong pangtaas pero yung pangbaba wala pa. Pero mas makakuha naman ako nun, ititiklop ko na doon sa aking bagahe and then para wala nang para hindi na ako mahirapan sa pag-disembark ng barko at ready na kagad. Anyway, malayo pa naman. It's still 5 months pa lang naman ang 5 months pa ang aantayin ko para makababa ng barko. Pero yun nga, it's amazing na as early as this point na wala pa akong isang buwan yun nga, naghahanda na ako ng kung paano ko yung mga gamit na ihahanda ko yung pangbaba. Sineseparate ko na yung gamit ko na gagamitin ko pabalik sa Pilipinas at yung separate yung iiwan dito. So yun, also one more thing na nangyari ngayon is nagkamali ako sa labahin regarding do sa original na damit ko. Apparently, hindi ko nalaman pala na yung mga yung mga standard issue na kulay blue like yung towels, mga ganito is nagkukupas pala ang kulay. Anong masama nun, yung kupas ng kulay nahahawa yung yung mga puting clothes ko. Like for this instance, yung t-shirt ko na kulay white naging color blue. Which, well, hints pa naman to at alam naman natin yung hints na panloob na t-shirt is kulay puti and ayun, ewan ko kung paano ko ibabalik to yung kulay blue ko na
damit, kulay white ko na damit naging color blue. Parang najubosan tuloy ang dating. So, yun, kumukupas yung kulay. So, hindi ko alam kung paano ko i-restore yan. Probably baka lalabang ko, I don't know, i-bleach ko na lang siguro, maybe. Not sure kung ma-restore pa yan. And same goes with my underwear. Yun mo, nagkaroon ako ng underwear na blue. Which, wala naman talaga akong underwear na di kulay. Ang kulay lang ng aking underwear is white. So, yun nga. Buti na lang yung short ko is color gray. Hindi siya nahawaan ng blue. So it's still gray. Pero may parang tinge na siya ng konting blue. Which, anyway, ito lahat mga gamit ko. Nadala to sa barko. Ibabalik ko. Dinala ko for this trip. Ibabalik ko na lahat siya sa bagahe ko. It's no point naman na gamitin ko pa to kasi for practical reasons para madalian ang alis ko kung sakali, para hindi na ako maghahanap ng gamit kasi nakalagay na sa bag ko immediately. So ano ang situation ko regarding sa bagong predicament ko? Well, sa ngayon wala pa rin akong choice, kaya I'm being forced to work na as an AB even though OS ako. And that's not really good kasi well, sino ba naman ang magugustuhan nun? Ang pinirmahan mong kontrata is OS and then papatrabaho sa'yo AB nang wala namang garantiya na mapopromote ka. Ang masasabi lang nila is promises na mga ganon-ganon. Honestly, sa akin, hindi naman ako interesado na rin ma-promote eh. Like I said, interesado na lang ako para sa aking retirement and pension money. Wala na sa akin yung ganyang promote-promote na yan. Kasi hindi naman ako nagpe-pursue na sa maritime. Kontento na ako sa posisyon ko. Inihahanda ko na lang talaga yung retirement at pension money ko from in case na huminto na ako soon sa pagbabarko. But like I said, pagka ganitong situations, iniisip ko na rin yung situation ko na one day hihinto ako sa pagbabarko. Take note, hihinto sa pagbabarko. Hindi ako hihinto sa pagtatrabaho kasi medyo bata pa ako eh. Hihinto lang sa pagbabarko. Kasi kagaya nga na sinabi ng karamihan sa ating mga seaman, hindi habang buhay ang pagbabarko. Ngayon, ang plano ko is mag-transition from seaman to land-based OFW. Siguro mga ilang sakay na lang din ako. I don't know, maybe a handful ng sakay. I'm not gonna disclose kung ilan kasi may parang, to be honest, gumagawa na ako ng plano kung ilan sakay na lang ako, and then long-term plans, and then magta-transition ako from sea-based na OFW, seaman, to a land-based OFW, which is I think far more far more stable at far more safe kung sasabihin natin. Now, may kakilala naman ako na seaman na nag-transition sa ganito, so humihingi lang ako ng tips kung paano yung ginawa niya. To be honest, kasi miski ako wala akong idea kasi most of my trabaho ko is sea-based, or majority ng aking work is sea-based. Now, of course, nagtrabaho na ako ng land-based, pero as a locally, as a Philippines, as a call center agent. So, may idea ako sa land-based work, pero sa overseas OFW ang target ko, medyo murky yung details ko. So, I've got enough time pa naman para pag-aralan ng sitwasyon, paano yung ins and outs sa mga ganitong bagay, at paano gagamitin ko na transition. Normally, ang transition dapat na gagawin ko is sa aviation, pero at the moment, ang daming setbacks na nangyari within this past year. Isipin nyo yung dapat mag-aaral ko, continue ko yung mag-aaral ko sa aviation, pero ang nangyari na pornada, which of course, if you've been following my vlog journal entries, kung ano yung sinasabi ko, and nagresulta, napahiya lang ako, and nakakaasar lang na nag-ipon ako ng ang laki-laking halaga, and then iba yung nakinabang at hiniram lang at hindi pa binalik. So anyway, yun ang situation ko. Ang aviation is not gonna materialize within the following years. So in the meantime, habang fini-phased out ko slowly yung maritime career ko at magta-transition ako sa land-based, yun ang gagawin ko habang in case na future projects ko, in case na nag-transition na ako, kasi palagay ko abutin pa ako ng land-based work bago matapos ng aviation career. So yun,
Doon ko siya ispapalo as grand project ko pag land-based OFW na ako. I've been planning this type ng plano ko in the long run, long before pa ako nag-start ng vlog, pero syempre wala akong idea on where to start. So ngayon, since medyo, ewan ko ba, pag hindi maganda yung pakiramdam ko emotionally, naiisip ko itong bagay na to lagi, na paano mag-transition from sea-based to land-based job. And yun nga, yun. So like I said, nagpaplano ako na mag-retire sa seaman within a couple years of time. Ilan sakay na lang din ako. I'm not gonna tell kung ilan. Pero I guess yung taon or yung time na ilalagi ko bilang seaman is I'll probably, make some vlogs out of it. Para, hindi siya maging ginintuang alaala. At least meron akong video and physical evidence to record yung years ko na pagtatrabaho sa seaman. It's a shame lang kasi na hindi ko na-record lahat ng years ko sa pagsisiman. Itong nangyayaring vlog na ginawa ko, it's just ang nangyari to is a later half na lang to ng pagsisiman ko. Hindi, hindi ko na-record lahat. Kung dapat ginawa ko na to way back 2010 pa nung nagkadete ako, pero yun nga, technological limitations at that time, so given that financial na rin, so and at the same time lack of interest, hindi ako interesado na mag-vlog dati noon. Pero kung ginawa ko yun noon, I would have been a lot of memories na complete records yung aking from start to finish ng aking seaman career na record sa vlog. But anyway, kahit gano'n man na medyo puto lang records ko, at least kahit papano is nasubaybayan or at least nagkaroon ako or at least nakapag-provide ako ng general idea kung paano yung life as a seaman, and ano yung mga possible futures or possible possible routes ng pagiging seaman in the far future. Ang sa akin lang kasi, ang main goal lang din naman na kaya ako nagbo-vlog is bukod na sa para i-chart ko to sa video blog ko, is i-chart ko din kung ano yung mangyayari sa seaman in the long term. Obviously hindi naman long term na magbarko tayo because psychologically is parusa din sa akin yon. So at least makuha nitong vlog na to yung paano yung transition ko. But it's still a few years, so I think yung few years na yun I'll have enough more data or videos to cover that whole thing. So for now, ang ginagawa ko pa lang ngayon is nagpaplano pa lang ako ng mga specific details. Kasi, and also, there's a lot of things na kailangan ko pang i-discuss kung paano transition from sea-based to land-based. Siyempre, hindi naman biro yung mga ganong detalye. I have to consider all details. Kasi ang sea-based walang placement fee, di ba? We all know about that. Pero ang land-based meron. And to be honest, naano ko pa kung anong job category most mag-fit ang seaman workforce sa land-based. Siyempre, nagtatanong-tanong din ako sa mga former seaman na nag-land-based OFW kung ano yung ginawa nilang transition. So at least, I'll spend all those years bago ako mag-retiro sa pagsisiman on how to, kung paano mag-convert sa ganun na because honestly, yun nga, hindi, like I said, hindi ganun ka-sustainable ang buhay seaman. There's always a possibility na expendable ang seaman at pwede kang palitan na mas bata, mas efficient. I think alam naman to siguro lahat, even yung mga even yung mga puti, alam naman nila to kung paano sitwasyon na to, miski Filipinos kahit kapwa natin Pilipino alam to. Ang sa akin lang kasi, ayokong igumon, like I said, igumon yung buong buhay ko sa pagbabarko. Malaki at malawak ang mundo para, i-corner ko ang sarili ko sa isang profession. So yun, like I said, mabalik na rin ako. Pinagpaplanuhan ko pa lang sa ngayon yung mga detalye. So, obviously, hindi pa to magmamaterialize and it probably will take a lot of years bago ko i-implement pa to. Let alone implement this. And for now, yun nga, kailangan kong i-consider yung mga situations, and at the same time, yung mga finances ko rin. Obviously, hindi ko to ipapaalam sa kapatid ko kasi may posibilidad naman na baka makaamoy sila ng pera na gamitin na naman nila o hiramin nila, which is of course hindi ako magpapahiram.
Ayokong mangyari kasi yung nangyari ng embarrassment last year na nagpaplano akong bumalik sa aviation schooling tapos napurnada hindi dahil sa magastos ako o ginastos ko yung pera sa walang kakwenta-kwentang bagay, pero ang nangyari kasi pinahiram ko yung pera ko para sa mga para gawin nila yung mga walang kakwenta-kwentang bagay. That is not very good. Just to simply say, yung mga kamag-anak ko or yung kamag-anak ko, hinila ako pababa. And ayokong mangyari yun dito sa plano ko na long-term ko na mag-transition from sea-based to land-based. So, kung meron man akong pera na iipunin just to preparation for a land-based OFW job, definitely it will be done in secret. And hindi ko papaalam yung finances ko this time. Kasi, like I said, ayokong mangyari yung ganong embarrassment na naman na magkaka-interest o nakakaamoy sila ng pera. I know it may sound rude sa mga kamag-anak natin, pero minsan may mga situations talaga na morally gray na sa buhay. Katulad nung, yun nga, yung nangyari sa akin last years, I've been announcing for almost ever in the public na babalik ako ng flight school. And then nangyari, hiniram yung pera, hindi binalik, so napahiya ako. So I don't want na ganon. So yun lang, I'm just gonna say na this will be done in a low-key and low profile na move. And obviously lahat ng mga expenses ko will be in hidden, or preparation na expenses or pondo para sa ganitong endeavor or project will be hidden. It will not be shown, or hindi ko papaalam sa mga kamag-anak ko. Tsaka hindi ko kailangang ipaalam sa kanila ito kasi I have no moral or legal obligation na ipaalam sa kanila ito kasi pera ko to, pinag-ipunan ko at pinagtrabahuan ko. And given sa records ng mga nangyari sa akin within this past few years, it's best hindi ko ipaalam yung mga finances ko even sa kamag-anak ko. So yun, isang tip na rin yun sa mga seaman. Huwag nyo papaalam yung expenses nyo kasi bandang huli lugi kayo, maaamoy nila yung pera, gagamitin nila, mag-iisip sila ng dahilan, kanyan-ganyan, bandang huli ikaw ang kawawa. So sa mga seaman, hindi masama maging madamot. Lalo na kung ganyan ang rason ng pagiging madamot mo, I think it's justifiable. And this time, ayoko mangyaring embarrassment na nangyari sa akin na babalik ko sa aviation school. This time, I'll change things and magiging madamot ako. Hindi dahil ganun ang ugali ko, but for the necessity to preserve my life. To preserve yung ongoing na career ko. So yun lang. And so for now, anyway, may iba ako. Ang gagawin ko lang ngayon siguro probably habang nagsumasakay-sakay ako is mag-iipon ako in preparation for a land-based OFW job, and yun nga, yung pag-iipon ko na to will be done in secret. I'm not gonna like I said, I will not make the same mistake again. So ano pa ba? Well, anyway, nasabi ko naman lahat. This is a short short maritime, short vlog journal sessions. So for now, yun lang ang masasabi ko. I have to still keep going even though nakakasar yung situation ko na being forced to work sa kontrata na hindi ko naman pinirmahan. May pinirmahan ko yung kontrata pero wala nakalagay sa kontrata na ganun. So, yun lang. So probably gagawa pa ako ng ibang videos after nito kasi kailangan ko i-discuss everything in detail. So ito lang muna yung first start ng itong vlog journal. So anyway, I'm not gonna held up anymore itong vlog entry na to. I'll still be continuing pa naman eh. So this is the Furry Archivist. Have a great day everyone, and I will be seeing you on my next vlog journal session. Bye bye for now.